for us the race to win. To all those who have begun, hallelujah, God has spoken, look away to Him. Look away, oh look away, look to Jesus now today. Look away from everything unto Jesus, look away from everything to Him. Salamat sa matahom nga ambanon. Praise the Lord for this another opportunity He has given us today to come before His presence to listen to His word. Good morning to everyone who are listening to the preaching of the Word of God. Mari Hazel Mariano, dira sa Quezon City. May aga sa imo kag salamat nga masudsod ka nagapamati sa atong ipagwali. Amuman sa kay Annabel Dabas nga kung tiya makakaroon Mrs. Dilio na. Salamat man bing nga pamati ka pirmi ginasuportaran mo ang pagwali sa pulong sa Dios. Sa mga De Jesus family dira sa Bulacan. Maayo gid kay nagapamati kamo dira. Mrs. Ilna Binconcio sa Santa Barbara, Iloilo. Bing, salamat gid nga nagapamati ka pirmi kag may aga dira sa inyo tanan. Paring Gino Amantilio, good morning. Kamusta? Maayo gid, salamat ka nagapamati ka pirmi. Kay Michael Puentevilla sa Middle East, hindi ko ma-determine kung diin ka nga part sa Middle East, Michael, pero salamat gid nga nagapamati ka. Kag ang Ginoo mo pakamayo dira sa imo. Sa Chan family in Canada, salamat kayo sang inyong masunson nga pagsuportar sa likuton sa Ginoo. Sa kay Mrs. Pasencia Hironca sa Quezon City man, ng Bilay, mayong aga sa imo, kamusta dira sa imong mga kabataan kay Jem no? Salamat gid nga nagapamati kamo sini nga pagwali sang pulong sang Dios. Kaga sa akon nga uncle kag auntie dira sa New Jersey, Pastor and Mrs. Amador Gapilango, salamat gid kay nagapamati kamo. Ang Ginoo magpakamayo. Man akon handom nga tanan ma-mention gid, no? Sa kay nakita ko ang inyong mga ngalan nga nagabyo kamo kag akon handom nga tanan kamo ma-mensionar tani sa pag-abi-abi. Pero sa sulod sa nga akong tagipuson bisan hindi ta kamo ma-mention, nagapasalamat gid ako sa inyo nga sa inyo tanan nga nagapamati sini nga pagwali sang pulong sang Dios. Ayhan basit ang Ginoo magatag kayo ng sunod, ma-mention ta kamo. Sa akon kauturan sa Amazing Grace Baptist Church in Bacolod, good morning sa inyo nga tanan and a blessed Lord's Day. Sa akon family and relatives here and abroad, salamat that you are there supporting by listening to the preaching of the Word of God. Now, padayon kita sa aton pag-discuss sang aton ika-apat nga point about living by faith. Kaga antes naton inatalakayon ninong anay kita, magkaduhong kita sa aton mga ulos sa pagpangamuyo. Mga yutaan ay bulig sa Ginoo. Nga muyo kita. Sa imo, O Diyos, amay namon, liwat sa siningaga, ang amon mga tagipusoon, nagapasalamat sa imo, nagakalipay, for giving us this opportunity again, that we could come before thy presence, sa pagpamati sa imo pulong Ginoo. Nagapasalamat kami, O Diyos, amay namon, nga sa bilog nga gabi, ginbantayan mo kami sa pagpahuway, ginpreserbar mo ang amon mga kabuhi, kagin pabugtaw mo kami sining bag-ong adlaw, bag-ong semana sa amon mga kabuhi. Nagapasalamat kami nga sa sining adlaw makapamati kami sa imo pulong Ginoo.
Kag sa amon nga pagpamati Amay, nagapangabay kami sa imo nga imo Ginoo tinduan ang amon mga tagipusoon sang anuman nga bagay nga pwede magasablag sang amon Ginoo pagbaton sang imo mga sa imo mensahe sa amon kabuhi, sa imo pagpakamayo spiritually nga ginpiparar sa kasarag sa amon sa sining adlaw. Kag Ginoo Amay ko tuguti nga ang balaan nga espiritu kontrolar sang amon kabuhi sining tion, ang amon huna-huna nga iya ipiparar, ang amon mga tagipusoon nga mangin bukas ini kag empty ini agud Ginoo nga sudlan nimo sang imo Ginoo ginpiparar nga mga pagpakamayo sa amon mga kabuhi sa sining adlaw. Kag bisan pa o Dios sa amon mga kaabyanan nga magapamati sini nga kun hindi namon ma-mensionar ilang mga ngalan, hindi namon makilala kung sino sila, apang magkagayunan sila nga makapamati sining Amay nga pagwali, Ginoo pakigambal ka sila tagipusoon, pakigambal ka sila kabuhi sining adlaw. Kabay pa Ginoo nga ang imo mensahe ila mabaton, kag Amay ila ini mabutang sa ilang pagpangabuhi. Bisan pa ang imo alagad Ginoo wala sa sakit kasarang, sa iya ko galingon Ginoo. Nagasalig lamang sa imo kag imo sa Amay gintagaan sini nga responsibilidad nga bantala sang imo mensahe Ginoo sa sining adlaw. Gani Amay, gamhi siya kag gamita siya sa sining adlaw nga mangin instrumento nimo Ginoo nga ang imo pulong mapalapot sa mga tawo agud Ginoo makabaton sila sa spiritual nourishment sa sining adlaw sa ilang pagkabuhi. Tagua sa likod sang imo himaya Ginoo agud hindi siya among makita kundi si Kristo Jesus lamang. Gani ini amon gid ginapangamuyo sa imo Amay ko sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon personal nga manluluwas. Kabay pa. Okay, ikaapat nga bahin sang aton nga pagtuon sang aton topic regarding living by faith. Now, sang nagligad nga mga pila ka Domingo nagliligad or tatlo no. Gintunaan naton ang aton nga mga punto sa idalom sining topic naton ang mahimo sang pagtuo sa aton mga kabuhi. Una sa Hebrews 11:1-6, natun-an naton dira nga ang pagtuo naga-enable sa aton to see what we hope for in verses 1 and 2. Then the second, gitun-an man naton nga ang pagtuo naga-enable sa aton to render God excellent service. Verse 4. Kag ang ikatatlo natun-an ta nga ang pagtuo naga-enable sa aton to be blessed in verse 6. Kag ang ikaapat nga ginusugura naton ini pag-discuss ang nagligad nga Domingo nga ang pagtuo naga-enable sa aton to run the Christian race. Kag ina makita sa Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Again, aton inibasahon. Siling diri, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ang Ginoo magpakamayo sang iya pulong. So last Sunday, gin-discuss naton kung paano kita magdalagan sa dalaganon nga ginhatag sang Dios sa aton mga kabuhi. Nga siling diri ni Apostle Paul, ang una agod nga mangin maayo kag mangin masulhay ang aton nga pagdalagan sa dalaganon nga ginbutang sang Dios sa aton kabuhi is to lay aside everything that hinder our progress. Kag siling ni Paul ina the weights and the sin. So na-discuss na naton. So we'll proceed to the second point nga siling ni Paul
hindi lang to lay aside after we lay aside everything nga nagahinder sang aton progress kag sang aton effectiveness sa dalaganon nga ginahatag sa Dios sa aton mga kabuhi. Now by this time, let us one. Ti una ini nga magdalagan kita, it's time for us to perform the duty that God given us sa aton nga pagkabuhi kag sa aton pag-alagad sa Dios subong nga mga Kristohanon. So, in verse 1b, siling ni Paul, let us run with patience the race that is set before us. Now, in physical running contest is needed to run with force and energy. Muna nga ang mga athletes, especially sa track and field, adlaw-adlaw na gadalagan. Nadumduman ko sa una, sang high school ko nga nag-intra ko sa track and field. Nga ginapiparar kami sa kompetisyon nga mag-aabot. Ginahouse na kami mga 1 month before the date of the game. Ginahouse na kami. Kaya ang ginahimo namon ang training morning, noon, and afternoon. Dagan ginapirmi, perti kakapoy. Kaya nga agod nga makagain ikaw sang energy, agod sa tion nga mag-perform ka sa pagdalagan, you have enough strength or force sa imo nga pag-perform sa pagdalagan. So that's why in physical running contest, kinahanglanon ang force and energy. But in the spiritual running is required to run with patience or patiently. Anong buot silingon? Anong ginadrive dira ni Apostle Paul? Nga as we run the race in the Christian life, we need to run with patience. Ang word nga patience dira, nga ginhambal ni Paul, ang buot silingon dira, with calmness. Ikaduwa siya, without complaint. So, sa pagdalagan, in the Christian life, in the Christian race, we need to run with calmness, without complaint. Nga kinahanglan kita to maintain calmness and without complaint while we run in the race in the Christian life, because mga kauturan, running the race or living in the Christian life of service is not easy. May mandumduman ako nga ambahanon nga ang iya title is not an easy road as we travel to heaven. There are thorns, there are many thorns on the way. So makita naton diri nga ang pagkabuhi nga Kristohanon kag ang pag-alagad in the Christian service hindi mahupos. Kay may mga tunok sa dalanon nga maagyan kita sa aton nga pagalakat sa on the way to heaven. Walking on the way to heaven, there are a lot of thorns in the way. Meaning, hindi maupos. Mabudlay. There are obstacles to overcome. Damo sa mga bagay sa imasugata ka sa imo kabuhi nga kung kisa nagapahinay sang aton improvement, nagapahinay sang aton pag-abanti, padulong sa tinutuyo sang Dios sa aton mga kabuhi. A lot of obstacle. Kag there are weariness to experience. Nagakapoy, nagabatsyag kita sang kataka, man kabalo ka mo ang yawa, gusto man ina maghinder sa imo progress. Gusto na siya maghinder sa imo nga effectiveness sa likuton sa Ginoo. That's why nga ma-experiencehan gid naton nga every time we would like to be faithful and committed in the service of the Lord, mabatyagan ta nga ang yawa nagapangita man paagi nga magapatunga sa aton kag magakos man sa aton nga ma-falter kita.
mapahina niya ang aton movement sa pag-alagad sa Ginoo. Kung kisa i-discourage pa niya kita. Amo na mga weariness nga mabatsigan naton sa aton nga pagkabuhi. Abi mo mga Kristiyanon, ining aton bala karon nga sitwasyon sa pag-alagad sa Ginoo. Gin-lockdown ang tanan nga mga churches. Kag sa ulihi sang naga-approve sila nga buksan naman ining ang religious sector. Ila naman gibutang 5 lang. Salon siya 10 lang. Ako the way abi mo the way ko na nga pagtanaw, ginagamit na sang yawa sa pag hinder sang aton nga progress sa pag-alagad sa Dios. Amo na ang concept nga ako magtawag, Pharaohic concept. Nga si Pharaoh during the time nga ang Israel nagaayo sa iya nga pag-alagad sila sa Dios dito sa guwa sa Ehipto, siling ni Pharaoh, okay, pwede ka mo kalagad, pero may mga kondisyonis ginhatag si Pharaoh sa mga Israelites. Ang mga kwan lang, ang mga able body lang, ang mga bata ibilin nyo, ang mga tigulang ibilin nyo, ang inyong pagkabutang ibilin nyo. Magtanaw ko subong sa sitwasyon, kaangay sila. Ginagamit sang yawa ang aton sistema, ginagamit sang yawa ang mga tao nga authorize sa paghimo sina nga layi, agod nga sa diin maupangan ang progress sang mga Kristiyanon sa ilang pag-alagad sa Dios. So sinong nagakalipay? Ang yawa. Salamat ko sang lain nga gabi nga nabatian ko ang privilege speech ni Pastor Abante. Kagabay pa nga ito nga privilege speech makabukas ang una-una sa mga katapos ang IETF. Nga lantawon nila ang religious sector. Lantawon nila nga ang pag-alagad sa Dios hindi dapat kontrolahon sang anuman nga puder. Kay nga iya ina sang Dios nga labaw sa tanan nga tagaan naton sang respeto. So there are weariness. There are obstacle to overcome. There are thorns. Kag amo na pagtago, amo na sila nga mga bagay karon nga gina-experience naton sa aton kabuhi as Christians, sa aton handom nga mag-alagad sa Dios, hindi kita makahimo to the fullest sa aton handom para sa Dios because of this things nga naga-kontrolar sang aton nga movement para sa Ginoo. So, the run of service, mga kauturan, is not a short distance run, but a long distance. Anong buot silingon? One word, ihatag ko, difficult. Kabudlay. Ang pag-alagad sa Diyos. May isa ka saying na nagahambal nga ang Christian life or the Christian service is not a bed of roses, but siya it is a battlefield. Pagpakig-away. Ang Kristohanon nga pagkabuhi, ang Kristohanon nga pag-alagad. Hindi kita nag-aaway siling ni Paul physically, kundi siya nagapakig-away kita in the spiritual realm. Ang gahom sang kadudulman. Nga ginhambal niya sa Ephesians chapter 6 verse 12. So, difficult. Abi mo, nga ang gahom sa kadudulman, kaangay siyang COVID, hindi makita. Pero, nagahamper siya sang aton effectiveness sa pag-alagad sa Diyos. Lantawa bala, anong ginahimo sa COVID? Ginakulong niya kita sa aton mga puluyan, hindi kita kagwa. Agod hindi kita kaalagad sa Diyos. Ang COVID, kaangay kay pero. Ang COVID kaangay sang works of darkness. Nga ginakontrol ang mga Kristohanon sa iya handom nga maghimo sang iya obligasyon sa Diyos. So that's why mga kauturan, very difficult. So that's why as we run the race, we need to run patiently, with calmness, without complaint. Bisan masakit kay may mga tunok, bisan mabudlay nga may mga obstacle kita nga i-overcome, kag may kakapoy nga mabatsyag sa aton mga lawas.
Siling sa Ginoo, peace be still. And know that I am the Lord. We need to have this kind of mind nga kaangay sina, nga relax lang. Hindi ka magka-trouble. Kay tungod siya hibalua nga akong imo Diyos. Without complaint. Hindi kita sagil reklamo sa pag-alagad, sa atong nga pag-alagad. So, lalo pa ang atong pag-alagad, temprano pa kung Domingo, kung magbalik na kita, 8:30 to 9:30. Ti ang iban sa iban niya, pastor, kaaga pa na. So, sa Lunes, tugtog Sabado nga obra namot, ti dapat kung Domingo tani, nga malawig-lawig pa nga among tulog. Ti ang iban, hindi magsimba, tungod kayo, hindi ka bugtaw. Pero mga kauturan, hindi mo na pagamiton nga rason nga magkumod ka sa Diyos. Nga aga pa, bugtaw ka, kag magpiparar, kag magkadto sa simbahan para magsimba kita. Siling ni Paul sa Philippians, do all things without murmuring and disputing. Kung sa imo nga pisikal nga pamatyag, daw kakapoy, o pangayua sa Diyos ang bugaya. Kay bisan si Paul sa nag-experience sa difficult times sa kabuhi, nga iya na lang gani ipangayo sa Diyos nga mapatay siya. 3 times he asked it sa Diyos, Ginoo, my grace is sufficient for me. And I believe nga kung pangayuon mo sa Diyos ang iyang bugay, to give you the strength nga makabugtaw ka on that day, on that time, para sa iya, ako gatuugid kat ihatag na sa Diyos sa iyo. Agud hindi kita makakumod. Hindi na magkumod. Present it na lang, ihambal na lang sa Diyos. Instead nga ikumod mo sa imong galingon. So, as we run the race, it's very difficult. Wala kita sa ginatawag rason to complain sa Diyos. No, mga kauturan, ang principle of the Christian race is not on how you win, but on how you finish. Kabalo ka mo ang pag-alagad sa Diyos, hindi ni patsigdasig, kag pauna-una tapos. No? Muna ang concept sa running mo, patsigdasig. Nadumduman ko sa una sa Dawn Day, sa eskwela pa kami sa Dawn. May ara kami mga games mo, mga athletic games. Kag may track and field. During that time si LC pa ko to sa Dawn. Kag may ang akon event nga ginadalaga na halin pa sa high school ko is 800 and 1,500 meters. So ang 802 rounds, ang 1,005 is 3.5 rounds. So middle distance ang itawag. Naglagan kami, damo kami, yung mga estudyante sa Dawn naglagan. Pag start, may isa ko kaupod nga waswas na yun, una gid siya. So ginasunod ko lang siya. Pag after 1 round, nagpalay-palay na. Tugtog nga mag-abot na siya katatlong round, wala na. So hindi padasig-dasig. Ang kaangay sinang dalaga nun physically, nga padasig-dasig. Ang pag-alagad sa Diyos, patapos-tapos, mga kaibigan. Patapos-tapos. Di saan ka nag-start sa pagdalagan mo? Sa imong Christian life? Sa tong time, naging baton mo si Kristo Jesus, nga imong personal nga manluluwas. Madumduman mo kung saan o? Hindi naman, hindi na kung hindi maduman, hindi na mapilita. Kung importante, nga nakabalo ka, nga nagbaton ka kay Kristo Jesus, nga imong personal nga manluluwas, kag sa sadtong adlaw, sadtong ation, nagsugod ka sang imong nga pagdalagan in the Christian race. Pilang nakatuig ng Kristohanon sa subong, amo mo na nakakalawig ang imong pagdalagan. Di talanawa ang pagdalagan mo. Continuous ba? Man ang concept sa running in the long distance, mintinahon mo lang. Kung ano ang ginsugdan mo nga speed, maintain it before you finish. Kag kung dali ka na gani magtapos, then kung may extra pa ka nga kusog, ibuhos mo na. Amo ng concept. Maintain. Hindi nga, pagsugo mo, waswas na yun, kadugay, nagpanao ka na, tubtob nga, why na?
Huwag ka na ibuga. Kung wala ka naman, hindi ka na makita. So, hindi importante kung paano ka nagdaog, kundi importante kung paano yung tapos ang imo talaga. So, there are so-called Christians nga nagsugod sila sang ila Christian life and service to the Lord earnestly. But in the middle, they are gone out of the way. Amo nang ginhambal ko gina sa akon nga ilustrasyon. Pag-start, bira-bira gid. Baw tutum-tutum gid. Bodo hindi mapunggan nga gusto ya permilang magsimba kag magkadto sa iglesia, sa simbahan, mag-fellowship. After pila ka years, hindi mo na makita ang landong niya sa iglesia. Ano mga rason? Isa dira ang temptation. Temptation is one of the reason. Sa nag-aalagad kita, ang tentasyon ara lang ito. A lot of temptations. Ang temptation by nature is not sin, but yielding to temptation amo ni sala. Nagyaob ka, nagasimba ka sa pagsulay, nagpaidalong ka sa pagsulay, then nakasala ka sa Ginoo, then hindi na makita ang imong itsura, ang imong landong sa pag-alagdan sa Ginoo, because you are gone out of your way sa pag-alagad because of the temptation. Yielding to temptation. Sabi mo, ang masubo pala, nga isa sa mga cause nga sang ineffectiveness sang isa ka Kristohanon when you marry an unbeliever. Hindi mo na mga Kristohanon. Una, si Muti Pastor, unbeliever tuod po sa daloy kun siya sa Ginoo. Anong garantiya mo nga madala? For the first place, nag-disobey ka sa Ginoo. Bisan madala mo siya sa ulihi, but the first place, nag-disobey ka sa Ginoo. Be not unequally yoked with unbeliever. So, isay na sang mga ginagamit sang yawa sa mga young Christians nga sa ulihi, hindi na sila makitaan sa pag-alagad sa Ginoo because of an equal yoking nga problema sa iglesia. Madamo. Nga mga Kristohanon, biktima sila. Pasalamat lang kita sa Ginoo sa mga nag-endure sa mga difficulty sa ila experience sa pag-upod sa unbeliever nga partner. Praise God nga sa ulihin nagdaog sila kag dadala nila ang ilang mga unbelieving partner sa Ginoo. How about those nga wala ni madala? Sila ang gindala. So, temptation is one of the reason. The second, the tanaw na ko, maybe their faith is just a profession. Nagprofess lang, nga nagbaton, nagprofess lang nga Kristohanon, but in reality, hindi matuon. So that's why maupos lang sila mag-stumble, maupos lang madula. So, ini nga mga tao, nagbaton sa pulong sa Diyos, kag nag-alagad man sila sa Diyos. Amo ini ang ginhambal ni Kristo Jesus sa Matthew chapter 13 verse 19 to 22. Basahon naton palihog. Matthew 13 verses 19 to 22. Kung may mga Biblia kamo dira, pwede niyo muna ma-follow dira. Kung wala, pamatiin niyo lang anong ginhambal sa balaan ng kasulatan. Matthew 13 verses 19 to 22. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside. But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. Yet hath he not root in himself, but endureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. He is also that received seed among the thorns, is he that heareth the word, and the care of this world,
and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. Now, ari ang ginhambal ni Kristo Jesus. Nga inang mga tao, hambal ko ginanag, baton sa pulong sa Diyos, nag-alagad man sa Ginoo, kusulihi, wala nagdugay. Hindi na sila makita sa pag-alagdan sa Ginoo. Ginpaanggid ina ang ilang mga tagipuson ni Kristo Jesus sa ginbasa naton, nga ang una, nga tagipuson, nga ginmention ni Kristo Jesus, ang ila tagipuson is like a wayside. Ano ba lang ang wayside? Alagyan sa tao. Kung ka mag-sauce ang imo binhi, hindi magtubo kaya lasak-lasakon sa tao. Kasi siya nag-abot ang yawa, gikuha ang mga binhi, why nagtubo. Then sa ikaduwa nga heart, again mention ni Christ Jesus, is like a stony places, batuhon. Ang pulong sa Diyos wala nakapanggamot sang madalog because matig-a kag batuhon. Manabaw ang pundasyon. That's why they are easily offended. Kagang ikatatlong heart na ginpaanggid ni Kristo Jesus na ang mga tao is like a thorny places. Tunukon, wala matinluan nga duta. So siling sa Bible, inang tunukon nga mga nga kadutaan, amo ina nagarepresent sang care and anxiety of the world and the deceitfulness of riches. So tungod kay puno sang sagbot, masiot ang ginbutangan sang binhi sa pulong sa Ginoo, ginkuga ang binhi nga hindi siya makatubo. Amuna ang kahimtangan sang iltagipuson, they receive the word, they serve the Lord, but later hindi na sila makita sa pag-alagdan because their heart is like the wayside, the stony places, and thorny places. Nangin, hindi siya nangin effective sa dalaganon nangin nga ila na baton sa Diyos. That's why mga kauturan, they were not able to run the Christian race patiently. Hindi pa natin mabalaan kung saan ili matapos ang ating pagdalagan. So, as Christians, look at your race. Kung ano pa inikalawig ang ating pagdalagan. Bantayan mo nga ang mga ginagamit sa yawa, hindi ini mangin galamiton sa aton pagginatawag pagwa sa dalaganon nga ginhatag sa Diyos sa atin. Keep on running in spite of thorns, in spite of obstacles, in spite of weariness. Keep on running. Because we need to endure. We need to be patient until nga matapos naton ang aton nga dalaganon. Di kamusta imo kabuhi? Kamusta imo pagdalagan sa dalaganon nga ginhatag sa Diyos sa imo? Kabay pa nga aton pangayoon ang grasya sa Diyos sa aton kabuhi nga matagaan niya kita agon makasustain kita sang difficulties sa aton nga pagdalagan in the Christian race. So kabay pa nga wala isa sa aton sa iglesia sa Amazing Grace nga ma-stumble kag ma-disqualified sa dalaganon na ginhatag sa Diyos sa aton. Kabay pa we will keep on running in the race that God set before us. Let us run patiently. Batason naton bisan mabudlay ini. Salamat sang saad sang Diyos that His grace is sufficient for us. So kabay pa nga ining minsay nga malipot sa Ginoo nag-remind ini sa aton, nag-encourage ini sa aton sa pagpadayon sa aton nga dalaganon nga ginhatag sang Dios sa aton mga mulo. Salamat Ginoo amay namin. Sining reminder mo sa among mga kabuhi
sa dalaganon nga ginhatag mo sa amon. Ginoo, mabudlay, madamo sa mga bagay nga nagakos ang amon Ginoo progress and effectiveness sa dalaganon nga ginhatag mo sa amon. Apang salamat Amay sang imo saad nga ang imo bugay is enough for us. Agud Ginoo maka run kami patiently Ginoo. Maka keep on running with strength until Ginoo nga matapos namon ang dalaganon nga ginhatag mo sa amon. Pamayuha ini nga mensahe sa amon tagsa ka puso. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon personal nga manlubugas. Salamat sa inyong pagpamatik ug mayong aga sa inyong tanan. Look away from all around, hallelujah. Look away from all the strife and din. Look away where peace is found, hallelujah. Look away from everything to Him. Look away, oh look away. Look to Jesus now today. Look away from everything unto Jesus. Look away from everything to Him. Look away from fickle soul, hallelujah. Look away from failing self within. Look away toward the goal, hallelujah. Look away from everything to Him. Look away, oh look away. Look to Jesus now today. Look away from everything unto Jesus. Look away from everything to Him. Look away from all the past, hallelujah. Look away from both the good and sin.